short, dahil kasama sa ano yun, sa mechanization, itong laser nebular, kaya nandito po tayo ngayon. Alam nyo, napaka-importante po na pumasok ang land development sa atin. Ang gobyerno natin ngayon ay nagbibigay ng mga machinery. Pero obserbahan nyo, kahit sa Nueva Ecija ay sabi natin appropriate naman, kaya lang hindi gaano appropriate. Maliliit ang mga pilitak natin. Bakit maliliit? Kasi yung pilitak 1 at pilitak 2 ay magkaibang level. Kaya ang farmer nilagyan ng tilapia doon para makontain yung tubig. Napapalaki lang po yung mga pilitak na yan. Pag pinagsama mo, pinag-level mo yung mga pare-parehas, luluwang yan, at doon mo palang makukontain yung tubig. Sa ano naman po, sa aspect ng mechanization, alam niyo sa PhilRice ay meron kami study gaano ba kalaki dapat yung mga tilapia para maging efficient yung ang ginamit po namin makina 4, yung transplanter, tractora, hand tractor, at combine harvester. Pinest namin sa iba-ibang area, may maliit, may kung ito ay kalahating hektarya, may mga ganon. Dapat ano namin, sa conclusion namin, ang dapat na minimum area natin doon sa bukid para efficient yung mga makina natin ay 2,000 square meters. Sorry, 2,500 yun, pero siguro pwede namang parehas kasi ang cost noong 2,000 hanggang doon, yung efficiency pa hanggang sa kalahating hektarya. So, dahil mano-mano naman pa rin ngayon ang pagtatanim. So, 2,000 square meter ay efficient na yung makina natin. Tumataas na po yung makina. Ibig sabihin, mas mababa o mas maliit kumpara doon sa 2,000 square meter na yan, yung ating paggamit ng makina ay mas magastos, mas maraming tudo, mas maraming lipo-lipo, mas maraming turning. Kaya yun po, yun yung pinaka hard noong laser leveling na ito para makaahon tayo doon sa tinatawag na conventional farming. Apat po ang klase din ng farming sa aspect ng mechanization. Yung traditional farming, paggamit ng mga animal, yung mano-mano, saka yun po yung tinatawag natin traditional farming. Nandito tayo sa conventional farming. Gamit ang mga makina, halo-halo, may makina, may animal, nandito po tayo sa pangalawa. Ang susunod po ay digital and then smart farming. Paano tayo makaka-akyat doon sa digital farming? Although, mapapansin nyo sa PhilRice may mga robotics na ginagawa kami. Pero hindi yun magiging efficient kung hindi natin ma-develop muna yung mga tools natin. Yung apat na yun, hindi tayo makakaangat dun sa conventional. Sabi nga nung taga-Thailand na nag-present sa amin dati. Kung hindi nyo ma-develop yung mga tools nyo, lalakihan, ay hindi kayo makakaangat. Puro conventional farming tayo. Kaya nandito po kami ngayon. Although napakaliit na maipo-contribute namin, pero gusto namin kayong makumbinsi na lalo na ang mga government agency na i-develop natin ang mga field natin. Walang pusa ang ating mga farmer. Ako po isang farmer. Wala nung maliit ako. Hanggang ngayon, nagmamanage ako ng sarili kong farm. Pero, bakit ako mag-level? Diba? Pag nag-level ako ay, hindi ko man i-level yung field ko ay parehas ang ani ko. Paggamit ko ng makina ko ay parehas lang. So, walang benefit kumbaga. Kung kami na private na farmer, hindi ko i-level yung bukid ko dahil magastos. Mahal po magpapalevel ang pag-develop ng field. Kaya ang dahil yung gaya nga nung sinabi ko kanina, government dapat ang pumasok doon sa land development na yan. Bakit? Kasi tayo yung gusto natin
kahit pag-level ka o hindi. Parehas lang yung renta eh. Di ba? Ang renta natin ng traktora ay kahit ang isang hektarya mo 20 plots, ang sabihin na natin 3,000 ang isang hektarya. Sige, gawin mong dalawang plot yung isang hektarya mo, bababa pa ng 3,000. 3,000 pa rin. Kaya yon walang benefit ang farmer. Ang ano lang, kaya lang, sa government, kagaya ko, ay hindi naman natin papayagan na mag-stay lang tayo doon sa conventional farming ngayon. Kundi, kasi pangarap din natin na maging modernized yung ating mga field. Yung project po namin last time, yung CAPEX, mabanggit ko lang po, ang pinaka important na gagawin natin sa field, mag-produce ka ng irrigation, land development, susunod na po yung mechanization, modernization, susunod lang po yun. Pero ang number one, kailangan may irrigation ka at meron kang land development. Malalaki ang plot. Subukan nyo po sa Zoom, yung sa map natin, i-zoom nyo yung yung Japan, Korea, yung mga field nila, makikita nyo, talagang wag-grabe talaga. Hindi naman po yung kasi nung kailan lang, pag sinasabi ko yung land development, ang pumapasok agad dun sa mga leader natin ay land consolidation. Alam niyo po yung land consolidation na sinasabi ay dapat meron din tayong Filipino style land consolidation. Ano po yun? Ang land consolidation na sinasabi nila, maganda yun, the best siguro yun. Kaya lang, 50 na farmer, 50 hectares, ile-level mo ng minsanan, walang pilapil. Saan ka ba kakakita nun? At binabanggit ng mga leader natin, habang nasa meeting ako, hindi ako makapag-react doon. Kasi mga boss yung nagsasalita na the best na walang pilapil, mga ganun sila. Imposible po sa atin yun. Kahit wala na yung generasyon natin, tandaan natin, ang Pilipino ay makasarili. Yung pilapil lang po na liko, idiretso mo, magpapatayo na yung farmer. Di po ba? Kaya ang sinasabi ko po na land consolidation Filipino style, kung ano yung area ng isang farmer, doon ka lang mag-level. Wala kang babaguhin boundary. Lalakihan mo lang yung plot. Yun po yung yung Filipino style na sinasabi ko na So ngayon, etong laser leveler, ito po yung gamit natin. Nakikita niyo po yung tripod doon. Nag-i-emit yun, yung nasa ibabaw po nun ay may laser na may may self-leveling yung yung transmitter. Kaya level po yung laser na pinabato niya. Hindi lang natin makita dahil mas mataas sa atin. I-receive po noong nandun sa ibabaw nung nung laser leveler na yon. Pantay po yan, yung dalawang yon. Kapag mas mababa doon, kusang tumataas po yung leveler na yon, mini-maintain niya yon. Mini-maintain niya. Ngayon, pag may mataas, bababa yung laser, yung bucket. Pagka mababa naman yung area, ay basta i-mini-maintain niya. So kapag mini-maintain at lumalakad yung traktora, ibig sabihin yung mababa dito na spray, and then yung mataas na area, gaya ng halimbawa ganito, may nakita siyang mataas, so level naman siya, na-scrape yung mataas, at i-release niya kapag doon sa mababa na. Yan po yung principle ng laser leveling nito. Ang advantage kumpara doon sa mga pwede naman po yung pag-level yung mga loader, mga grader. Kaya nga lang, ang mata ng tao ay madaya. Ang akala natin level na pero hindi pa pala. Hindi po pa. Dito po sa laser leveler, kapag na-set mo, yun, yung nakapantay na siya, na-set mo na, ikot lang ng ikot, kahit hindi lumilingon ang operator ay level, sigurado yung lalaki. So
So ganun po yung ganun po yung principle. Kaya pinopromote namin itong laser leveling na ito. Ah, yeah, sa ngayon ay ang purpose natin ngayon, ito po yung 3 hectares. Yung may stick po diyan na yun po yung isang level. Yung isang level po ang plano natin. Itong area na to. And then mula dun sa stick na yun hanggang dun sa stick, isang level ulit ito. So yun yung tinatarget namin dito sa demonstration. So ang ang plano namin ay na level na yan bago kayo dumating ngayon, kaya lang kinulang po yung time natin. And then ewan ko kung kung hindi makaya ngayong araw na ito ay ituloy, kumbaga ma-level lahat ito. Dahil ang plano po sana namin ni Sir Roland ay may operator silang ititrain namin, and then iiwanan namin na yung makina for 1 week para sila na yung nag-level. So, isa po yun yung constraint related doon sa sinasabi ko kanina na wala kami, yung budget namin ay kulang para doon sa pag-demonstrate ng laser leveler. 2 lang araw po yung naka-travel order namin kahapon tsaka ngayon. So after today ay kumbaga wala na kami rito. Ewan ko lang kung capable sina Sir Roland na ituloy yung leveling kasi wala namang kaming nag-train na operator. Kaya yun po yung challenge mo sa ilang mga nasa agriculture, lalo na doon sa mga munisipyo at saka sa USP din at ibang government agency. Tulong-tulong tayo, i-develop natin yung mga farmers field ng mga ating mga farmers. Kasi nga, gaya ng sinabi ko, walang capability ang mga farmer na mag-level ng kanilang bukid. At wala kaming pakinabang kung i-level man namin yan. Diba? Also, may mga farmer, si Manong na nakamaroon, masipag yan, ang isang plat niya kalahating hektarya. At tractor lang ang ginagamit. At medyo sabi nga niya ay mahirap. Pero nasa dedikasyon din ng farmer yun. Pero sa isang farmer din, kung ganun 1, 2 hektarya, 3 hektarya, kaya mo pa eh. Paano kung mas maluwang doon, hindi mo na kaya. Yun, kaya again, yung support ng government pa rin ang kailangan natin para doon sa ating mga maliliit na farm. Kung may mga question po ay habang nagde-demo ay andito pa naman kami hanggang matapos. Yan, Sir Roland. Maraming salamat po, Doc Elmer. Mga magsasaka, kung meron po kayong mga katanungan o nasa isip po ninyo kung paano po nag-level, andito po si Doc Elmer na maghapon po. Pwede po tayong magtanong. Maraming salamat po sa inyong pagdating at para masaksiyan po itong bagong